Unang kalahati, nagtago ako. Sa ikalawang kalahati, pinalayas ako ng pamilya. Mag-iisa hanggang pagtanda. Ito ang wakas. Bitawan mo ako. Bitawan. Alice. Tigil. Tito, tulong. Tandang, wala ka nang pakialam dito. Umalis ka na. Kung hindi, hindi ka namin pakikitunguhan ng maayos. Pakawalan ninyo siya. Alice na ak. Mamatay ka. Bitiwan mo na. Ate, okay ka lang ba? Wala na. Salamat, Tito, sa pagligtas mo. Ito, para sa inyo, Tito. Maliit na bagay lang. Balewala. Tito. Bakit po kayo nasa labas na may malita? Huwag kang tumawa. Pinalayas ako ng manugang ko at ng anak ko. Walang hiya, mabuti kayong tao. Pupuntahan ko sila at kakausapin. Tama na, may sarili silang buhay. Hindi ako makikialam. Sana'y makasama ko ang aking mga magulang. Habang buhay, ang saya ng pamilyang magkakasama. Siya nga pala, Tito, single pa po ba kayo? Wala na ang asawa ko, mga 20 taon na. Pero naisip niyo na bang mag-asawa ulit? Ako ito. Hindi ako ang tinutukoy ko. Hindi pa ako nasa edad para mag-asawa. Hindi naman ganoon ang iniisip ko. Pero hindi ko talaga yan naisip. Matanda na ako. Sanay na akong mag-isa. Ang lungkot naman po mag-isa. Paano po kayo masasanay? At ang galing ninyo pa, hindi kayo nagpapatalo sa mga kabataan. Mas magaling pa kayo kaysa sa kanila. Marami pa po kayong oras para hanapin ang sarili ninyong kaligayahan. Tama na. Salamat ate. Totoo, may kilala akong single na tita. Gusto po ninyo, ipakilala ko kayo. Bukas, magkita po tayo sa isang lugar. Tama na. May trabaho pa ako bukas. Hindi ako nag-leave. Saan po kayo nagtatrabaho? Papuntahin ko si tita sa inyo. Siguro sa Kotong Road. Sige, usapan na. Kotong Road, bukas ng tanghali. Pumunta muna kay Tito Lee. Tumira doon ng ilang araw. Gusto ko, bawat isa sa inyo ay magbigay ng feasible na plano. Hindi yung nangangako lang kayo. Kung hindi kaya, umalis na kayo ngayon. Ang gusto ko ay resulta, hindi ang proseso. Ay, nanay, bakit nandito ka pa sa opisina? Yung pinanggako mo sa akin, nakalimutan ko na. Ikaw, batang babae. Anong idea yan? Pinapunta mo ako sa blind date. Siya ang nagligtas sa akin. Kaya kailangan mong pumunta. Makikita mo naman siya. Dahil iniligtas ka niya, pupunta ako para magpasalamat. Pero walang blind date. Sigurado yan. Oo, tara na. Siya yun. Liang Xiaoxiao, ako ang presidente ng Zhang Corporation. Pinapunta mo ako sa blind date kasama ang isang matandang street sweeper. 49 pa lang ako. 41 po kayo. 8 taon lang ang agwat. Bakit naging matandang lolo na? 49 na halos. Di ba matandang lolo na? Pero kaya ko, talunin ng 7 o 8 kabataan. Ang katawan ko, tiyak na walang problema. Sigurado po kayo. Tigilan mo na. Pupunitin ko bibig mo. Parang mahirap sumakay dito. Sakto. Sakto. Kumusta, Mr. Wang? Ako si Zhang Yuji. Ako ang nanay ni Xiao Xiao. Nanay ni Xiao Xiao. Mukha po kayo. Pasensya na, biglaan lang. Hindi ko inakala na ang nanay ni Xiao Xiao ay napakabata at maganda. Ngayong pagpunta ko, gusto ko lang magpasalamat sa pagligtas ninyo kay Xiao Xiao. Tungkol dun sa blind date, laro-laro lang ng bata yon. Sana wag na po ninyong isipin. Wala pa akong plano na magpakasal ulit. Hindi naman. Hindi ko naman inisip yon. Bukod dito, alam ko na matandang lalaki ako. Paano ako magiging karapat-dapat sa inyo? Kaya, huwag kang mag-alala. May 200,000 ako, nabayad pa sa salamat. Para sa pagligtas ninyo kay Xiao Xiao. Tanggapin ninyo ito. Walang anuman. Hindi na. Kung kulang po, ibigay nyo ang account number. At magsasend ako ng 300k. Talagang hindi na. At saka,
Tinrato na ako ni Xiao Xiao para bayad na yon. Kaya hindi na kailangan ng pera, talaga. Hindi siya pera-pera. Isang matandang janitor. Inalok ng malaking pera, pero hindi siya naakit. Talagang mabuti ang ugali niya. Kapag uuwi na po kayo, sabihin ninyo po kay Maya na pagkatapos nating mag-usap, hindi tayo bagay. Okay na, wala pong problema. Kung ganoon, edi sige. Maraming salamat po ulit sa pagligtas ninyo kay Maya. Itong si Maya, pinaandar na pala ang kotse. Pasensya na po, pasensya na. Ako po ang may sala. Walang problema po. Ako po ang naging pabaya. Kainis naman, umuulan na. Dali, takpan ninyo ang ulo. Ingat po, baka kayo magkasakit. Sir Carlo, pumasok na po kayo rito para masilong. Sina po. Pila, 46 na tao. Dito, medyo mahirap maghanap ng taxi. Saan po kayo? Pupunta po ako sa Nanyang Road. Malapit lang. 2 kilometer lang, malapit. Kung okay lang po sa inyo, sakay na po. Sir Rico, pumasok ka na dito. Sumilong. Ah. Si. Ay, Anak, ikaw talaga. Nagulat mo ako. nako. Ano bang iniisip mo? May lalaki ka bang iniisip? Kung magsasabi ka pa ng kalokohan, pupunitin ko ang bibig mo. Ay, nakita ko na. Ang sweet naman. Mabait si Tito Rico. Pag-isipan nyo na po. Pero, Ay, ang sabi mo pero, hindi mo sinabing imposible. Eh di posible. Ma, isang beses lang ang pagkakataon. Ilang taon na akong hindi nakita. Ang ganyang ekspresyon mo. kaya, baka konti pa ang alam ko sa kanya. Paano naman ako basta-basta magdedesisyon ng ganito kalaking bagay? Ang tadhana, hindi naman masasabi ng malinaw. Ganito. Subukan ko siya. Kung talagang mabuti siya, maaari kong pag-isipan ng mabuti. Paano mo siya susubukan? Malalaman mo rin. Wow. Tito, ang laki ng dibdib mo. Binibini, disente ka. Tito, ngayong gabi, ako lang mag-isa. Magbukas tayo ng kwarto, okay? Si. Kuya, maligo muna po kayo. Si. Kumusta? Biro mo, Ate Shi? Ako na mismo. Sino ba ang hindi ko kayang makuha? Si Kuya? Tuwang-tuwa na. Nag-shower na. Alis na rin ako. Siya, alam ko na. Tapos na ang komedya. Sobra naman. Single si kuya. Pinapagawa mo kay Ate Jang na mangakit. Sino bang lalaki ang hindi maakit? Pero totoo naman. Bagsak siya sa pagsubok. May nag-report na may prostitution dito. Sumama ka sa amin sa presinto. Anong prostitution? Naiintindihan ba ninyo? Ako si Jiang Xuero. Mukha ba akong prostitute? Chief, walang tao. Ano? Wala. Nasaan? Patawad, ma'am. Kailangan nyo pa ring sumama para sa statement. Anong nangyari? Hindi ba ikaw ang nag-utos na subukan? Yung matandang lalaki? Ni-report ako bilang prostitute.
Nene, tumatawa ka pa? Nay, pasado na ba si Tito Wang sa iyong pagsubok? Sige, kunin mo na. Kung hindi, ang ganyang lalaki, mawawala na. Bumalik na si Wang. Wang, halika na dito. Ate Lee, anong nangyari? Sino ito? Ito ang ate ko, 55 anyos na siya. Namatay ang asawa niya. Gusto kong kayo ang magkapareha. Ha? 55? Ako? 49 lang ako? Mas matanda siya ng 6 na taon. Hindi bagay, no? Nako, iniisip mo bang matanda ako? Wang, anong alam mo? Kung ang babae ay mas matanda ng 3, ginto. Kung 6 naman, 2 ginto. Ang ate ko, kada buwan, may ilang libong pension. Ang mga anak niya ay may sarili ng pamilya. Mag-isa na siya ngayon, bagay siya sa iyo. Oo nga, Wang. Magkatugma ang kondisyon mo at ng ate. Tama na, Ate Lee. Ate, salamat sa inyong kabutihan, pero wala pa akong balak. Masaya naman ako mag-isa. Ang pensyon ko ay marami. Maraming batang lalaki, hindi ako mauubusan. Ikaw, nandidiri ka sa edad ko. Ako naman, nandidiri ako sa edad mo. Ikaw pa ang magaling. Wang, ayaw ko sanang magsalita. Tingnan mo ang sarili mo. 50 anyos ka na. Pinalayas ka ng anak mo. Kung hindi dahil sa akin at kay Ate Lee, na mabait at pinatuloy ka sa bahay, baka nasa lansangan ka na. Ano ba ang kalagayan mo? Hindi mo ba alam? Tumingin ka sa salamin at pumipili ka ba? Ang kabutihan ko ay ginawa mong masama. Mula ngayon, huwag ka nang tumira sa bahay ko. Lumabas ka! Si Wang ay maraming naitulong sa atin dati. Huwag mong sabihin yan. Dati ay dati. Ngayon ay ngayon. Pina-free stay ko siya ng ilang araw. Hindi na nga siya nagbayad. Mabuti na iyon. Yan, Zhang. Bakit ka nandito? Sakay. Ha? Sa akin ka tumira. Si. Anong nangyayari? Ewan ko rin. Pupunta tayo. Civil registry. Ha? Kasal na? Ikaw ang nagligtas kay Xiao Xiao. Iginagalang at gusto ka niya. Lumaki siyang walang tatay. Ayokong biguin siya. Kaya, Naiintindihan ko. Pero sobrang biglaan. Pwede tayong maglaan ng oras para magkakilala. 10 milyong kontrata. 10 minuto lang ang pinakamatagal kong pag-isipan, pero ang tungkol sa atin. Magdamag ko inisip. Ganoon pala. Ako, si Wang Gang, mahigit 50, makakapag-asawa muli. Usap muna tayo. Para may kumpletong pamilya si Xiao Xiao. Pero tayong dalawa, mahirap magkaroon ng tunay na pag-unlad. Naiintindihan ko. Mula ngayon, ikaw na ang driver ko. Hindi ka na magwawalis ng kalye. See you. Ika, 60 ka arawan ni Boss Lu ng Lu Group? Siye, alam ko na. Ano ba? May dating boss akong importante. Ngayon ang ika, 60 ka arawan niya. Kailangan kong magbigay ng regalo. Maghanap ka ng makakain muna. Hintayin mo akong matapos. Si, ay, tingnan nyo kung sino. Ang ating magandang negosyante, John. Yumi, dumating ka na sa wakas. Matagal na kitang hinintay. June, ako si Yumi. Hindi pa tayo close. Huwag masyadong pamilyar. Maligayang ika, 6 na kaarawan, Boss Lu. Nais ko po sa inyo, naway maging masagana ang buhay ninyo at humaba pa ang inyong mga taon. Ngayong araw, espesyal akong nagdala ng landscape painting bilang regalo sa inyong kaarawan. Landscape painting? Sobrang gusto ko yan. Hindi ko inaasahan na. Yumi, nakuha mo para sa akin. Basta nagustuhan ninyo, masaya na ako. Talagang ito ay isang landscape painting. Talagang magandang bagay. Salamat, Yumi. Tungkol sa partnership na iyon, pagkatapos ng okasyon, pirma na tayo ng kontrata. Sandali, Boss Ro. Ano iyon, June? Landscape painting. Mahal na mahal ko rin yan. At may malalim akong kaalaman dito. Pwede ba akong tumingin? Ano naman doon? Tingnan mo. May mali. Itong landscape painting. Parang peke. Hindi pwede. Tingnan ninyo ang mga tupi. Mapuputi ang iba. Hindi ganyan ang natural na pagtanda.
Hindi tugma sa kulay ng papel. Kaya ito ay artificial na lumang painting. Kahit na ginawa itong parang totoo. Pero peke pa rin. Imposible. Ako mismo ang nagpatingin sa painting na ito sa isang eksperto. Kung hindi ka naniniwala. Narito si Lolo Chin. Pitang na natin sa kanya. Lolo Chin. Ano iyon? Tingnan ninyo itong painting. Kung totoo o peke. Halos walang pinagkaiba sa totoo, pero sayang, peke pa rin. Masama. May problema si Yuxi. Inaantok ako. Magsesegundo ako. Xiao Zhang, anong nangyayari sa'yo? Peke pala ang painting na ibinigay mo. Magkasosyo tayo ng mahigit 10 taon. Ngayon ang 60 kong kaarawan. Ganyan mo ba ako batiin sa kaarawan ko? Imposible! Tatawag ako agad. Tatanungin ko ang sekretarya. Nasa harap mo na ang katotohanan. Kahit tumawag ka, hindi nito gagawing totoo ang peke. Yoxi, Yoxi. Matagal na kitang niligawan, pero palagi kang nag-aarteng mataas. Kaya binayaran ko ng lihim ang sekretary mo. Ngayon, tingnan natin kung paano mo ito aayusin. Ako. Hindi ko talaga sinasadya, Boss Lu. Naloko rin ako. Bigyan niyo po ako ng chance. Mababawi ko po sa inyo. Mababawi ba ang damdamin? Ninong, sobra naman ang ate na ito. Akala niya po kayo ay bulag na. Hindi ko naman intensyon iyon. Ay, Boss Lo. Baka hindi sinasadya ni Boss Sang. Kalimutan na lang natin. Sa tingin ko, sinadya niya iyon. Yuxi, hindi ka welcome dito. Lumabas ka na. Tungkol sa kumpanya ninyo? Ang partnership sa aking Lu Group? Baka kailangan kong pag-isipan muli. Ano, Boss Lu? Matagal na tayong nagtutulungan ng dalawang kumpanya. Dahil ba sa isang maliit na hindi pagkakaunawaan, dapat umabot sa ganito? At saka kayo, kung kansilahin ang partnership ng dalawang panig, ang inyong Lu Group ay magkakaroon din ng malaking lugi. Kung may lugi, edi may lugi. Pero ang pinakaayaw ko ay ang niloloko ako. Sobrang binigo mo ako. Kung ganyan na ang sinabi ni Boss Lo. Kaya kakanselahin ko rin ang partnership sa Zhang Group. Kakanselahin ko rin. Ako rin. Ako rin. Sobrang binigo mo ako. Sorry, Boss Sam. Mali ang Reg Along dinala ko. Kailan ba ako? Sa ganitong pagkakataon, ba't ka nakikialam? Hindi ka pa ba nasisiyahan sa gulo? Nag-aalala lang ako sa'yo. Ayos na. Paanong wala? Saan mo nakuha yung basurang bagay na yan? Gusto mo ba akong mapahiya? Maniwala ka. Anong nangyari? Maling regalo ba yan? Pasensya na po talaga, Sir Lu. Ako nga po ang nagkamali. Patawarin po ninyo ako. Ito po ay pagkakamali ko. Sana po si Sir Lu ay huwag sisihin si Ma'am Zhang. Tanggapin po ninyo ito. Mukha itong yellow glaze porcelain. At mukhang totoo. Pero, sa nangyari kanina? Medyo nagdududa na ako sa paningin ko. Nagbibiro ka ba? Paano naging totoo yan? Anong ibig sabihin, Sir Zhao? Peke na naman ba ito? Siyempre peke, ang yellow glaze porcelain na ito ay pambansang regalo ng Daksha. Hindi ito mabibili kahit may pera ka. Hindi matatansya ang halaga nito kung hindi ka nakagawa ng malaking ambag sa Daksha o isang taong may malaking kontribusyon. Hindi makukuha yan. Alam ko ang pambansang regalo. Kung ito ay totoo, mas mahalaga ito kaysa antigong kaligrafya at pintura. Noong huling beses ito ay ibinigay, ay sa pinuno ng Xiangguo. Dahil dito, nagkaroon ng malaking kasunduan. Kahit alam nating lahat na si Ma'am Zhang ay may kaya. Pero ang ganitong klaseng bagay ay hindi mo basta-basta makukuha. Anong sugar daddy? Si Ma'am Zhang ay sobra naman? 2 beses mo akong pinaglaruan? Ako, Ma'am Zhang, sigurado ka ba na ito ay totoo? ako, O kaya ay manumpa ka sa harap ng lahat ng narito? ako. Manunumpa ako. Siyempre, totoo yan. Sino ka? Hindi man lang nagsalita si Boss Yoxi. Ikaw pa ang nangahas na maunang magsalita. Ako. Sabi ko na nga ba, pamilyar ka sa akin. Ikaw pala. Kilala mo ako? Paano naman hindi? Noong isang araw, nakita pa kitang nagwawalis sa kalsada. Sabi mo pa na bastos daw ako. Nakalimutan mo na? Naalala ko na. Boss Yoxi, wala ka na bang taong pwedeng kunin? Nag-hire ka ng tagawalis? Siya ang asawa ko. Inamin niya sa publiko na ako ay kanya. Kumuha ka pa ng taga-Wallace na asawa? Ikaw. Tingnan mo ang edad niya. Mas matanda siya sa'yo, di ba? Mas bata ako sa kanya. Niligawan kita ng matagal pero hindi mo ako pinansin. Ano bang nasa isip mo? Wala na akong masabi, Yoxi. O sadyang ganito ka na lang ba? Iyan ang gusto mo? Ang asawa ko.
Huwag mong pag-usapan ng asawa ko. Itong simple at tahimik na tao. May pala ganito siyang katapang? Wang, sobra ka na. Bakit ka naman nanakit sa lansangan? Sorry, hindi ko napigilan. Ikaw. Matandang gago. Pinalo mo ako? Ang lakas mo pa? Tulong. Akala niyo ba madali akong yurakan? Ngayon, sino man ang gumalaw sa kanya, ang Zhang Group ko ay hindi titigil hanggang sa huli. Pinagpaala ba ako ng langit? Ako si Wang? Sa edad na ito talaga? Makakatagpo pa ng napakabuting babae? Zhang Yoxi, ikaw. Talaga bang gagawin mo ito? Hindi ka ba natatakot sa amin sa Qingzhou? Kayong mga magnates, magkakaisa laban sa'yo. Oo nga, sobrang walang respeto. Peke ang regalo. Okay na sana nagdala pa ng mga tao para manakit. Sa tingin ko, ang lahat ng tao ay wala sa iyong paningin. Ano naman kung wala sa paningin? Ako si Zhang Yuxi. Hindi ako natatakot sa pananakot. Ngayon, dala ko ang aking sinseridad. Kahit na mali ang regalo, hindi naman dapat kayo ang mang-insulto sa akin ng ilang beses. Sa hinaharap, sino mang gustong kansilahin ang pakikipagtulungan sa Zhang Group ay kansilahin na kung maglalakas loob kayong magkalugi. Ako? Hindi rin ako takot magkalugi. Ikaw. Ang yabang mo! Baka mapilayan ang dila mo! Kung galitin mo ang mga tao sa Qingzhou, ang Zhang Group mo ay hindi magtatagal sa Qingzhou. Tama na ang gulo ngayon, Zhang Yuxi. Sinasadya mo akong ipahiya. Sa hinaharap, hindi lang kanselado ang partnership nating dalawa ang Zhang Group mo, ay magiging kaaway ng Lu Group ko. Kami rin. Iyan pa rin ang sinabi ko. Alis na. Ay, naku. Yung Ma'am Zhang ako. Pasensya na, nasira ko ba ang lahat? Alam mo pala na nasira mo ang lahat? Ako. Ayoko lang makita na inaapi ka o nilalait ka. Pero dapat mo ring isipin ang sitwasyon, di ba? Yung pagkakataon kanina pwedeng bigla kang makialam? Ako. Tama na. Sa totoo lang, pagod na rin ako sa mga social events at sa mga tao at bagay sa Qingzhou. Tinulungan mo akong magpasiya. Kaya simula ngayon tamad na akong magpuri sa kanila. Kaya, huwag kang magkaroon ng masyadong mabigat na pasanin. Ginawa ko ito ngayon. Malaki ang nawala sa'yo, di ba? Kung pagkalugi, baka ilang 10 milyon o 1 bilyon. Hindi ba ito magdudulot ng malaking epekto sa kumpanya mo? Bakit ang dami mong tanong? Oo, malaki talaga ang epekto. Kung hindi ko ito maayos, baka malugi ako. Ganito kalala? Oo, malala. Pero bakit ang dami mong tanong? Magkakapamilya na tayo ngayon. Gusto kitang tulungan. Tulong? Wala ka namang paraan para lutasin ang problema ko. Wala kang maitutulong. Ako, kahit papaano, maaari kitang aliwin. O pag-uwi mamaya, lulutuan kita ng masarap. Tama na. Kung ang mga salita at masarap na pagkain ay sapat na pampalakas loob, hindi magkakaroon ng sakit na anxiety sa mundo. Sa mga susunod na bagay sa trabaho, huwag ka nang magtanong dahil wala namang silbi. Hindi mo ito kayang intindihin. Ito ang pera para sa inyong pagreretiro. Ilang daang milyon lang. May konting pension ako. Kung kailangan mo pwedeng gamitin mo muna. Anong ibig mong sabihin? Sinabi mo na, di ba? Ang mga salita't masaganang pagkain ay hindi nakakapawi ng pagkabalisa. Kaya gusto ko lang, tulungan ka ng tunay. Meron dapat itong laman. Lawang. Ito mong maliit na pensyon ay walang silbi sa akin. Tanggap ko na ang iyong loob. Itago mo na lang. Ako, Tama na. Umuwi na tayo. Di ka pa nakapunta. si. Pasensya na, lahat. Ika, 60 ko na kaarawan ngayon. Nakakahiya sa inyo. Ninong, hindi mo kasalanan yan. Kasalanan ng babaeng yon. Kung hindi, hindi sana naapektuhan ng lahat. Oo, Boss Lu, wag mo na yang dibdibin. Pero ang mukha ni Zhang Yoxi, masyadong pangit. Ninong! Talunin natin ang Zhang Group para mapahiya siya at humingi ng tawad. HMP. Sa oras na yun siya humingi ng tawad. Huli na, tama. Hindi siya mapapatawad kahit anuman. Nakakainis siya at pekeng regalo ang ibinigay. At nanakit at nanapat pa. Hindi siya karapat-dapat sa Qingzhou. Tama na, wala na akong gana ngayon. Hindi na ako magpapatuloy. Umuwi na kayong lahat. Peking bagay, nakakainis. Sinira ko para mawala inis. 1.
Lolo Chin, anong ginagawa mo? Malamig sa sahig, bumangon ka na. Lolo Chin, kung masugatan po kayo rito sa akin, iyon ay aking pagkukulang. Anong gagawin mo? Ihulog mo na yan, Lolo Chin. Masakit sa mata. Ano? Babasagin mo yan? Sirang paso lang yan, ihulog mo na. Ano bang problema? Sinaktan mo ako. Ninong, sinaktan ako ng matandang to. Lolo Kin, bakit po niyo sinaktan ang inaanak ko? Alam mo ba, Muntik na niyang masira ito. Hiyas, Regalo ito ng Daxia. Lolo Chin, nagkakamali ka yata. Gaya lang ito, hindi totoo. Dahil lang sa isang pekeng bagay, sinaktan mo ako, sobra ka na. Kahit ikaw ang master ng Qingzhou, kailangan mo akong humingi ng tawad. Okay? Kung magsalita ka pa, sasaktan kita. Hindi pa ako mahina ang mata hanggang ganyan. ang kulay at kalidad nito, tunay na orihinal ito. Tunay talaga ito. Isusugal ko ang aking buhay. Ang taong makakapaglabas nito ay hindi ordinaryong tao. Ang pagsaktan sa iyo ay magaan pa. Kung nasira mo ito kanina, 10 buhay mo ay hindi sapat. Nasaan ang may-ari nito? Saan siya nagpunta? Siya. Umalis na siya. Bakit siya umalis? Gusto ko pa siyang makilala. Makipagkaibigan sa kanya. Hindi ko inaasahan na na-miss ko ang isang dakilang tao. Naku, ito ay galing kay Zhang Yuxi. Baka ang Zhang Group niya ay nakilala ang isang napakalaking tao. Ito ay galing sa matandang nagwawalis. Ibinigay ng matandang iyon. Baka siya nga? Malamang. Kung hindi, ang sikat na Ice Queen CEO mula sa Qingzhou ay hindi basta-basta hahanap ng matandang lalaki. Kaya pala matapang siya kanina. Kahit na maging kaaway namin, ipinagtanggol pa rin niya ang lalaking iyon. Ngayon, na-offend na namin siya. Nako, ngayon, kung hihingi tayo ng tawad, may oras pa ba? Wala ng oras, gago. Oo, kasalanan mo ito. Ngayon ko lang naalala. Dahil sa dati naming relasyon, hindi siya magpapadala ng peking painting sa birthday party ko. Ikaw ba ang laging nanliligaw sa kanya? Nagtanim ng galit, kaya ginawa mo ito. Ako? Wala akong kinalaman. Sinasabi ko lang ang totoo. Teka, Ano po, Elder King? May problema ba ang 001? tandang-tanda ko. Ang yellow glaze ceramic na ito. Bawat ibigay ay may numero. Ang 001 ay ang una. Ibinigay sa isang pinakamataas na tao ng grade siya. Sino nga ba? Ang yellow glaze ceramic na ito ay dapat ibinigay sa Great Sha First War God. Dapat si Long Hao Xuan. Long Hao Xuan Great Sha. First War God bagay ni Long Hao Xuan. Baka? Baka si Zhang Yuxi ang nagnakaw? Oo. Malamang. Ang pagkatao ng unang Diyos ng digmaan ng Daksha, si Long Hao Xuan. Sino ba ang hindi nakakakilala? Wala ni isang tao sa Daksha ang hindi nakakakilala. Yung matandang nasa tabi ni Zhang Yuxi ay tiyak na hindi maaaring maging Diyos ng digmaan Long. Ang dilaw na porselana na ito ay tiyak na ninakaw. At nangahas siyang magnakaw ng gamit ng Diyos ng digmaan Long. Parang ayaw na niyang mabuhay. Matagal na akong hindi nakakita ng ganito. Meron pa palang taong hindi takot mamatay. Naku, malala na ang problema. Bakit naging malala? Ang bagay na ito ay nasa ating kamay ngayon. Ito ay pag-aari ng Diyos ng Digmaan Long. Ibinigay ni Zhang Yuxi ang ninakaw na bagay sa iyo. Ito ay sinadya para saktan ka. Ninong! Ngayon, ito na lang. Ang tanging paliwanag na makatwiran. Ibinigay niya sa iyo ang ninakaw na bagay kapag iniimbestigahan ka ng Diyos ng digmaan Long at hinanapan ka ng pananagutan. Mr. Lu, wala ka ng pag-asa. Kapag bumagsak ka, si Zhang Yuxi, tiyak na makokontrol ang higit sa kalahati ng negosyo sa Qingzhou. Sa oras na yon, sa Qingzhou, siya na ang mag-iisang dominanteng. Hindi ko inakala na si Zhang Yuxi ay ganitong klaseng tao. Ang dilaw na porselana na ito, ngayon ay naging masakit na problema. Sparally, hindi natin mahanap ang Diyos ng digmaan Long. Huwag kang mag-alala, nakatanggap ako ng lihim na ulat, ang Diyos ng Digmaan Long, pagkatapos ng 3 araw, ay magdaraos ng handaan para sa kanyang guro, sa Villa Yunding No. 1 sa Qingzhou. Sa oras na iyon, pupunta tayo ng personal, at ibabalik natin ang dilaw na porselana ng harapan. Ipapaliwanag natin ang lahat, tiyak na hindi tayo pahihirapan ng Diyos ng Digmaan Long. Piging pasasalamat? Mayroon pa bang ang guro ng Diyos ng digmaan Long? Oo.
Iyon ang maalamat na, dakilang guro ng Daksya. Inaasahan ko rin, na makita ang maalamat na taong ito, ang dakilang guro ng Daksya. Sa wakas, ihahayag na ba ang kanyang pagkatao? Sinasabing ang kasalukuyang, 4 na higanti ng Daksya. Lahat sila ay mga alagad ng matandang master. Sa oras na yon, sa tingin ko, si Zhang Yoxi, ang babaeng iyon, paano kaya siya mamamatay? Nanay! Nanay, anong nangyari sa'yo? Bumalik na naman ang sakit ng biyenan ko. Barado ang meridian. Sobrang pagod, nagkasakit. Tito Wang, Wala yan. Tingnan ko lang. Sis, sino siya? Siya. Siya ang asawa ko. Ano? Ate, kasal ka na? Kailan yan? Bakit hindi mo sinabi sa pamilya? Ano ang trabaho niya? Siya. Ordinaryo lang siya. Ano, sis? Nagpakasal ka sa ordinaryong tao? kahit walang kapangyarihan si Tito Wang, mabuti siyang tao. Huwag mo siyang sabihan ng ganyan. Ang daming tapat na tao sa kalsada. Sa panahon ngayon, may silbi ba ang mababait? Sis, kailangan mong hiwalayan siya. Kung hindi, hindi ka nasusuportahan ng pamilya. Zhang Corporation, hindi lang sa'yo. Ako. Tingnan ko muna ang matanda. Anong ginagawa mo? Wala kang karapatang hawakan ng lola ko. May kaalaman ako sa medisina. Tingnan ko ang kalagayan ng matanda. May kaalaman sa medisina? Ang yabang mo naman. Nakipag-ugnayan na ako sa dakilang manggagamot ng SIA, ang direktang alagad ni Bai Zaidao. Si Master Bayon. Para gamutin ang nanay ko. Hindi na kailangan ng tulong mo. Tunay na alagad ni Zidao? Kumukuha siya ng alagad? Hindi man lang ako sinabihan. Anong klaseng tao ka? Kailangan pa bang magpaalam si Master Bai sa'yo para tumanggap ng estudyante? Baliw ka ba? Mang Wang, tama na. Ano bang sinasabi mo? Nakakatuwa ka, tita. Ang taas naman ng hinihingi mo sa lalaki. Si Master Bai ay tumatanggap ng estudyante. Kailangan pa bang magpaalam sa kanya? Tito Wang, hindi po kayo dapat magsabi ng ganyan. Paulit-ulit kong inutusan si Zidao. Mahalaga ang responsibilidad sa medisina. Kailangan ng aking pahintulot ang pagpili ng tagapagmana. Hindi ko inaasahan. Sinuway niya ang aking kalooban. Tingnan natin kung ano ang estudyanteng tinanggap niya. Kung masama ang ugali, kailangan ko siyang disiplinahin. Pasensya na. Nagkamali lang ako ng sambit. Yung estudyante ni Master Bai, kailan darating si Master Bai yun? Akala mo ba sapat na ang isang pagkakamali ng salita? Buti na lang walang ibang nakarinig ngayon. Kung hindi, hindi mo malalaman kung paano ka mamamatay. Wala ka nang gagawin dito. Umalis ka na. Lumayo ka sa aking pangalawang kapatid na babae. Kung hindi, Kapag dumating si Master Bai yun, sasabihin ko ito sa kanya. Umalis ka na. Mang Wang! Kung sakaling lumaki ang gulo, hindi na kita matutulungan. Mang, dumating na si Master Bayon. Sa wakas dumating na. Salubungin natin siya. Siya pala. Lumaki na pala itong babae. Matagal na kaming naghihintay sa'yo. Pakitingnan ng aking ina. Leyes ka na. Ano pang ginagawa mo dan? Ikaw pala. Lolo po, ano po ang tawag dito? Dang Gui. Bai Zi. Siya pala. Lumaki na pala ang batang ito. Katulong ito sa bahay namin. Katulong. Mukhang kamukha ni Lolo ang taong ito. Pero paano naman, si Lolo magiging katulong sa ibang bahay? Ma'am Bayon, kilala niyo po ba siya? Di ko kilala. Titingnan ko muna si Lola. Barado ang mga meridian. Bunga ng sobrang pagod. Malala na ang sakit. Wala nang lunas? Hindi ba? Lola, Ma'am Bayon, iligtas niyo po ang nanay ko, kung mamatay ang nanay ko. Sa pamilya, wala nang makakapigil sa pangalawang kapatid. Huwag mag-alala. Nakagawa ako ng isang pure yang pill. Para maalis ang virus sa meridian ni Lola. At dagdagan ang yang energy. May pag-asa na ang nanay ko. Oo. Bigyan na po si Lola.
Ma'am Bayon, magkano po ang pure yang pill na ito? Wala na pong bayad. Ibibigay ko sa inyo ang mga sangkap mamaya. Kailangan nyo lang ibalik ang dobleng sangkap. Para makagawa ako ng mabuti. At ang pamilya ninyong Zhang ay makakapag-ipon ng kabutihan. Tunay nga kayong alagad ng dakilang manggagamot. Tunay na isang mapagkalingang manggagamot si Ma'am Bayon. Hindi para sa pera. Gagawin ko po ito ng maayos. Pakiusap, ibigay na po ninyo ang gamot sa nanay ko. Jiang Tao, ang pill na ito. Kung inumin ito ni Lola, wala na siyang buhay. Anong sabi mo? Ulitin mo nga. Sabi ko, hindi dapat inumin ng matanda ang Chunyangdan. Anong mangyayari kung inumin niya? Mamamatay. Sinusumpa mo ang nanay ko, hayop? Baliw ka. Zhang Yaxi. Tingnan mo kung anong klaseng tao ang dinala mo. Wanggang, anong sinasabi mo? Nandito pa si Master Bayun. Paano ka naging bastos? Dapat kang humingi ng tawad. Sobrang impulsive ko. Bakit ako naging napakadali? Naikasal na ako sa kanya. Mukhang mali ang pagkakilala ko sa kanya. Mas mabuti pang makipaghiwalay na agad. Totoo ang sinabi ko. Bakit ako hihingi ng tawad? Ikaw! Ma, huwag kayong mag-alala. Si Tito Wang ay hindi mukhang nagsisinungaling. Liang Xiao Xiao. Sabi niya mamamatay ang biyenan mo, at ipinagtatanggol mo pa siya? Tito Wang, kayo, totoo ba ang sinasabi ninyo? Siyempre, Nakakatawa. Barado ang mga Meridian. Kaya nga, tamang lunas para sa tamang sakit. Sabi mo, mamamatay ang matanda pag inom ng Chunyangdan. Kinu-question mo ba ang aking diagnosis? nagsasabi lang ako ng totoo. Tama naman ang iyong diagnosis, pero may kaunting pagkakamali. Sa landas ng medisina, ang maliit na pagkakamali ay malaking pagkakaiba, lalo na sa mga may sakit na ganito. Ang buhay at kamatayan ay isang kisap mata lang. Hindi mo ba naiintindihan? Ang mga sinabi niya, parang mga sinabi ng tatay ko dati. Tama ang sinabi mo, pero sinabi mong mamamatay siya. May basehan ba? Ito ay isang matinding gamot na puro yang. Masyadong malakas ang yang. Mahina ang katawan ng matanda. Hindi kaya ng mahina ang malakas na gamot. Masyadong malakas ang bisa. Tiyak na masisira ang mga meridian. Magdudulot ng hindi na maaayos na pinsala. Nakakatawa talaga. Huwag mong sabihing akala mo, hindi ko isinaalang-alang ang katawan ng matanda. Akala mo ba? Naisip mo ba? Siyempre. Alam mo ba kung anong okasyon ngayon? Mukhang winter solstice ngayon. Oo, winter solstice. Pero ngayon ay winter solstice. Sa loob ng isang taon, ito ang pinakamahabang gabi. Ang bisa ng Chunyangdan ay mapipigilan ng kaunti ngayon. Kahit mahina ang matanda, kaya niya ito ngayon. Kaya hindi mangyayari ang kinakatakutan mo. Ganyan ba itinuro sa iyo ni Bai Zidao? Lakas ng loob mong banggitin ang pangalan ng aking guro. Tita, nabaliw ang asawa mo. Sa tingin ko, ang pagkakaintindihan natin ay hindi sapat. Kaya't maghiwalay na tayo. Wala kang kinalaman sa pamilya ko. Lumabas ka. Tito Wang, sobra ka na. Nandito ka pa ba? Tao, palayasin siya. Teka. Lakas ng loob mong magsalita ng ganyan. May pinagkakatiwalaan ka. Kaya gusto kong marinig kung ano ang masasabi mo. Kung wala kang masabi, ipinahiya mo ang aking guro. Hindi lang basta pagtataboy sa iyo ang katapusan nito. Wala na. Master Bayon, ang tito ko ngayon, baka lasing lang. Wala siyang sinasabi. Palalabasin ko na siya. Tito, labas tayo. Magpahinga ka. Xiao Xiao, hindi ako uminom. Alam ko, Sige, sabihin mo. naisip mo ang panahon at ang mga tao. Pero, naisip mo ba ang lugar? Lugar. Sinasabi mo, Ang bahay ng mga santos ay magandang lugar. Nasa ulo ng dragon nakaharap sa timog araw sa silangan. Biyaya galing silangan. Puno ng yang energy. Kahit winter solstice kumpara sa ibang lugar, mas makapal ang yang energy ng ilang beses. Ang pure yang pill dito, tataas ang lakas. Hindi bababa. Kung inumin ito ngayon, ano ang mangyayari? Buti na lang nandito ako ngayon. Kung mamatay pasyente dahil sa iyo, baka matapos na ang karera mo. Matatapos na dito. ako. Anong nangyayari? Ano ang nangyayari? Totoo ba ang sinabi ng matanda?
Kung hindi totoo sinabi ni Tito Ramon, paano si Master Lucas? Totoo ba sinasabi ni Ramon? Napagkamalan ko siya. Nakakuha ba si Rosa ng isang kayamanan? Imposible, puro kalokohan ito. Anong tamang panahon, lugar, at tao? Master Lucas, huwag kayong magpalinlang sa kanya. Kayo ang tagapagmana ng dakilang doktor. Paano kayo maloloko? Bigay ko na ang gamot kay Lola. Tama sinabi niya. Hindi pwedeng inumin ni Lola pure yang pill. Salamat po, Ramon. Pinigilan ninyo ngayon. Magre-retreat ako ng 3 taon. Mag-aaral ako ng mabuti sa 3 taon. Hindi na ako magdodoktor. Tandaan mo, Rosa, huwag kang magmadali. Magsanay ka ng marami. Tama po ang inyong turo. Tandaan mo ito, anak. Huwag magmadali sa lahat. Mag-practice ka pa. Master Bayan, ano po ito? Bakit po kayo lumuhad? Nakikita kong malusog po kayo. Masaya ako. Sana po maging masaya kayo. Tito Wang, ano ba talaga ang nangyari? Bakit po kayo ginagalang ni Master Bayan? Baka dahil napigilan ko siya sa isang medical accident. Pasensya na Wanggang kanina. Okay lang, hindi ko pinapansin. Hindi ko pinapansin. Anong okay lang? Ngayong umalis na si Master Bayon, paano na ang nanay natin? Oo nga, Tito Wang, ang biyanan ko. Hindi ba yan ang Chunyang Dan? Hindi mo ba sinabi na bawal kainin? Diretsong kainin ay hindi. Pero pwede itong gilingin. Inumin na may tubig ng niebe para mabawasan ang bisa. Sigurado ka bang walang problema? Kung may mangyari sa nanay ko, mananagot ka sa lahat. Ako ang mananagot hanggang dulo. Ma, kumusta po kayo? Nagising na ako. Akala ko patay na ako. Ako ang kumuha mula kay Master Bayon ng gamot. Kaya ka nagising. Siya ba iyong alagad ng bantog na doktor na si Master Bayun? Opo, Lola. Nagpakahirap ang tatay ko at gumamit ng maraming koneksyon. Mabuti kang anak. Sino ito? Siya si Wanggang. Asawa ko siya. Ah, Mr. Wang. Mukhang mas matanda siya sa iyo ng marami. Hindi naman gaano. 8 lang taon. 8. Kung ganoon, siya Wang, isa kang malaking tao. Kung hindi, anak ko, hindi ka magugustuhan. Bakit ka tumatawa? Anong malaking tao, Ma? Ordinaryong tao lang ito. Ordinaryong tao? Siya Wang, ano ang trabaho mo? Lola, mabuting tao si Tito Wang. Iniligtas niya ang buhay ko. Hindi mahalaga ang trabaho niya. Walang galang. Ikaw ba ang tinatanong ko? Huwag kang sumingit. Tito Wang, huwag mong sabihin, dati kang nagwawalis ng kalye. Makapangyarihan ang biyanan ko. Ano? Nagwawalis ng kalye? Narinig ko, pinsan. Sinabi mo na dati siyang nagwawalis ng kalye. Ikaw, Bakit? Manloloko ka pa kay Lola? Ano? Tagawalis ka ng kalye? Ang dati kong trabaho ay pagwawalis ng kalye. Pero ngayon, driver ako ni Yuxi. Hindi ko naman ikinahihiya ang pagwawalis. Lumayas ka sa pamilyang Jiang. Lola, hindi po ninyo magagawa yan. Tinulungan po kayo ni Tito Wang. Kung hindi dahil sa kanya, baka po kayo. Ano? Siya ang nagligtas kay Lola? Ang tatay ko ang kumuha ng gamot na nagpagaling kay Lola. Liang Xiao Xiao, huwag kang magkalat. Iyon nga. Ano ang iyon nga? Mali ba ang sinabi ng pinsan mo? Hindi ba ako ang kumuha ng gamot na nagpagising sa lola mo? Pwede mo bang sabihin na hindi? Oo. Okay lang, Xiao Xiao. Aalis na ako. Ma, dahil kasal na ako kay Wanggang, kasal na kami. Miyembro na siya ng pamilyang Zhang. Hindi ninyo siya pwedeng palayasin. Ano? Jiang Yushi.
Gusto mo bang pakinggan ang sinasabi mo? Isang tagalinis ng kalye na tao, anong tulong ang maidudulot niya sa pamilya? Ilang taon ka nang hindi nag-asawa. Ngayon natauhan ka, para lang kumuha ng palaboy. Kahit pabigat siya, kaya ko siyang buhayin. Ikaw? Ano? Paano nangyari ito? Tao? Ano ang nangyari? Maria. Buong Qingzhou, kalahati ng mga Chamber of Commerce, nagkaisa na para boycottin ang Zhang Group. Ano? Ngayon, ang buong grupo ay halos paralisado na. Paano nangyari ito? Dahil lahat kay Zhang Yoxi, sa kaarawan ni Lu Zong, na ika-6 na po na kaarawan, nagsalita siya ng walang pakundangan. Sinabing sa buong Qingzhou, wala siyang iginagalang. Ano? Jiang Yuxi? Nabaliw ka na ba? Ang lala ng ginawa mo. Gusto mo bang mawasak ang buong pamilya? Sobra na sila. Pero kasalanan ko talaga ito. Maghanap ako ng paraan para maibalik ang sitwasyon. Ano pang aayusin? Ang ating Zhang Group, kalahati ng negosyo natin ay nasa Qingzhou. Baka malugi tayo. Tita, sobra ka naman. Inilalagay mo ang buong pamilya sa apoy. Sa puntong ito, sa tingin ko, si Yoxi ay hindi na dapat maging chairman ng Zhang Group. Kahit na dati siya, magaling naman ang kanyang paraan. Pero babae siya. Masyadong pasaway. Yuxi, bibigyan kita ng 3 araw. 3 araw. Kung hindi ka makahanap ng solusyon, saka ka umalis sa Jiang Group. Ha? Ma, binigyan pa siya ng 3 araw? Desisyon ko na ito. Opo, salamat ma. At itong tagalinis ng kalye, layuan mo. Kung hindi, lumayas ka kasama niya sa Jiang. Tara na. Sobra kang suwail na anak. Mamamatay ako sa inis mo. Maria, ano na ang gagawin natin? Pinalayas na tayo sa bahay. Wala yan. Kung maaayos ko ang lahat, makakabalik tayo. Ang pinaka-importante ay maghanap ng pansamantalang matutuluyan. Pansamantalang matutuluyan? Kung gusto mo, may lugar ako. Pwede tayo doon pansamantala. Tama na. Ikaw nga nakatira lang sa iba. Saan ka pa kukuha ng matutuluyan natin? Sa bahay ni Tita Jiang. Kayo at ang anak ninyo dito na kayo sa bahay ko, okay na? Itong matandang lalaki dinala mo pa. Wala pa akong 50. Bakit ako tinatawag na matanda? Hindi naman ako ganun katanda. Ikaw, tumahimik ka nga. Yung pagpapapulis mo dati, hindi ko pa yun nakakalimutan. Tita Maria, yung nangyari dati, hindi naman kasalanan ni Tito Ramon. Kami ang may kasalanan. At saka, si Tito Ramon ngayon ay kasal na sa nanay ko. Wala rin siyang matutuluyan. Kaya, Para kayong baliw ng nanay mo, talagang wala na sa sarili. Tama na? Aalis na lang ako. Sa kotse na lang ako matutulog. Okay lang yun. Anong aalis? Kung aalis ka, sasabihin ng iba na ako si Maria ay umaapi sa asawa ng kaibigan ko. Pero, kailangan mong humingi ng tawad sa akin. Pasensya na. Tama na. Maria, mas mabuting ayusin mo na ang sarili mong problema. Kung hindi, lalala pa yan. Wala iyon. Narinig ko na sa makalawa, ang 4 na magnates ng Daxia ay magdaraos ng banquet para sa guro sa Villa Cloud Top 1. Sa 4 na magnates, ang kayamanang Diyos ng Daxia, si Mr. Santos, ay darating. Inihanda ko na ang business plan. Kung makita niya ito, may pagkakataon akong mahikayat siya. Banket para siguro? Itong tao, hindi man lang ako binati. Oo, siya ang nagturo sa 4 na pinakamataas na tao. Ang banal na guro ng Daxia, isang buhay na alamat. Buhay na alamat? Anong alamat? Puro yabang lang yan. Hindi naman siya kakaiba, katulad natin. Ordinaryong tao lang. Ramon, tumahimik ka nga. Ikaw, matandang ito, araw-araw wala kang pakialam sa mahahalagang bagay, at nangahas kang walang respeto sa alamat. oo nga, Tito Ramon. Hindi mo dapat sabihin yun. Totoo naman sinasabi ko. Baka naman, nakita na ninyo siya dati. Sabi mo, nagkita na tayo, saan tayo nagkita? Pwede naman talaga. Hindi lang ninyo alam. Pwede nga. Yung malaking tao, bihira lang makita ang totoong itsura. Baka nagtatago siya sa lungsod. Pwedeng minsan tayo nagkasalubong lang. Sana kilala ko siya, para pwede ko siyang maging guro. Anong gusto mong matutunan? Tuturuan kita. Wala ka bang katapusan? Anong matututunan ko sa'yo? Magwalis ng kalsada? Sige na, Tita Jiang. Huwag mo naman sabihin yan kay Tito Wang. Tito Wang, gusto ko pong matuto ng martial arts. Last time, pinalayas ninyo ang masasama. Ang galing po, ang galing talaga. Sige, walang problema. Tara, lalabas tayo. Turuan kita. Thank you po, Kuya Gang.
Seryoso? Makakasama mo si Kuya Gang sa natitira mong buhay? Talaga bang gusto mo mag-isa hanggang pagtanda? Basta masaya ka, okay lang. Ito ay... Sa araw ng makalawa, sa Villa Top 1 ang salo-salo para sa guro. Kung walang imbitasyon, paano ka makakapasok? Talaga namang best friend ko. Bakit di mo pa buksan ang pinto? Tay, Siya ay, anak ng kaibigan ko. First time ko po kayong makita, ate. Ito ay isang LV limited edition bag regalo ko sa inyo. Bago pa pala to, ang mahal siguro nito, daan-daang libo. Unang punta ko, ayaw ko namang mag-extra, kahit na hindi maganda. Ang treto ninyo kay Tito Wang. Sino bang may gusto ng peke mong bag? Tanggalin mo yan. Ikaw, ito, bakit peke? May resibo ako. Tama na. Wala namang kaibigan to. Ang yaman naman. Nagbigay pa ng bag na 200,000. Ako, Tama na, wag na muna yan. Biyenan, bakit niyo ako pinatawag ng madalian? Anong nangyari? Si Shaina ba ay may sakit? Gary, bakit tumigil ang salary card mo? Anong ibig mong sabihin? Pasensya na talaga. Sa trabaho kong tagalinis, nag-resign na ako, kaya tumigil yung salary card ko. Gary, dahilan lang yan. Ayaw mo lang magbigay ng sustento, di ba? Wala. Ganito, nasa kumpanya ng kaibigan ako, bilang driver. 10,000 ang sweldo. Regular kong ibabalik ang sustento. Ayan, mas okay na. Sige, umalis ka na. Wala na. Maria. Shaina. Si tatay ay hirap na hirap makauwi. Sama-sama tayong mag-anak. Tara, kumain tayo. Anong kain? Hindi ba ako madaling paalisin? Bakit ka pa nandito sa bahay ko? Umalis ka na nga. Pasensya na. sobra na kayo. Sino ka ba? Ang mga bagay sa aming pamilya, ano ang pakialam mo? Hindi ko talaga matanggap ang mga mukha ninyo. Si Tito Gary ay buong puso. Ano ang tingin ninyo sa kanya? Pinalayas ninyo siya basta-basta. Hindi lang yun, pati na rin. Pinag-uusapan ninyo ang sahod niya. Hirap na hirap siyang umuwi. Wala man lang kayong inihandang pagkain. Para kayong mga vampira. Ano ang pagkakaiba? Ikaw? Babae? Anong sinabi mo? Sinabi ko na ang inyong pamilya ay mga vampira. Mali ba ang sinabi ko? Tama na, Maya. Huwag ka nang magsalita. Anong ginagawa mo? Sige, tamaan mo. Kung may gana ka, halika. Suntukin mo ako sa tiyan. Sobra na talaga kayo. Sobra. Ano ba yan? Ako. Taga-dagat ba kayo? Ang laki ng pakialam ninyo. At ikaw, ang anak. Pinapanood mo lang ang tatay mo, na dumanas ng ganitong kahihiyan. Ako, Kaya niya. Nagpakasal ako sa pamilya Wang. Swerteng-swerte sila sa akin. Kung hindi, pag nagalit ako, mawawala ang lahi ng Wang. Tapos, iiyak sila, wala na silang mapag-iyakan. Ikaw naman, bobo kang babae. Umalis ka na sa bahay ko. Jun, tatay. disiplinahin mo ang asawa mo. Kung hindi mo kaya. Ako na ang bahala. Xiao, tumahimik ka na. Sinigawan mo pa ako. Jun, lumakas na ang loob mo. Ako, Ang 4 kong estudyante, naging mga magagaling na tao. Sayang, kulang ang oras ko sa anak ko, kaya siya naging duwag. Joy, Ano po, Tito Wang? gantihan mo. Ha? Ikaw, babaeng walang hiya. Lakas ng loob mo, sinaktan mo ako. Binalik ko sa'yo. Pinalo mo ang anak ko. Makikipag-away ako sa'yo. Nako. Tito Andoy, ang galing ng tinuro mong depensa. Jun. Nakatayo ka lang dyan, pinapanood mo kaming pamilya ko, na inaapi ng iba. ikaw. Jun, wala ka na bang alam sa tama at mali? Ako. Sonia, talaga namang mali kayo. Bawal manakit at manlay. Kaya gumanti siya. Quits na tayo. Ikaw. Nagsalita ka pabor sa iba. Gusto kitang hiwalayan. Siguradong hiwalay ang anak ko sa'yo. Kayo, bakit kailangan umabot sa ganito? Kasalanan mo yan. Dapat ang anak ko nung una, sa school ay mayroon na siyang anak ng may-ari ng Lou Group. Pinilit mong makialam. Nagregalo ka ng todo para sumaya siya. Hindi kinaya ng anak ko ang iyong malambot na paraan. Kaya pumayag siyang sumama sa'yo at nagdusa siya. Huwag mong isipin na, dahil buntis siya sa'yo, ay kailangan ka na. Nagdusa? Ang bahay na halos 2 milyon binigay ko sa inyo. Sasakyan na 100,000.
Binili ko ng cash. Sa edad ninyo, mas maganda pa kaysa sa maraming kabataan ng maraming beses. At hindi pa kayo kontento? Bahay na 2 milyon, sasakyan na 100,000, nakakahiya namang sabihin, ang anak ko, kung hindi sumama sa anak mo, sigurado ngayon ay nakatira sa mansyon na 10 milyon at nagmamaneho ng kotse na milyon-milyon. June, bibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Sampilin mo ang babaeng tanga na ito. Kung hindi, hiwalayan. Edi hiwalay. Ano? Ulitin mo. Sawa na ako sa inyong mag-ina. Pinalayas ninyo ang tatay ko. Ginagawa ninyo akong katulong. At lagi ninyo akong pinipintasan. Hindi sapat ang gawa at kita ko. Oo. Ikaw ang may sabi niyan, hiwalay. Aalis kang walang dala. Saka ako hiwalay. Bakit? Binili ng tatay ko ang bahay na ito. Bakit ako ang mawawala ng lahat? Buntis ang anak ko. Hahayaan mo siyang buntis na mabuhay sa lansangan? Anong klaseng lalaki ka? Kaya. Ako. Rerespetuhin ko ang desisyon mo. Pasensya na, tay. Ako'y masamang anak. Yung pinaghirapan mo, nakabuhayan, nawala sa akin. Tay ang may sala. Huwag kang mag-alala. Ipapakita ko sa kanila yung desisyon nila ngayon. Ay napakamali. Ay, sa wakas, maluwang na ang bahay na ito. Bukas, papuntahin ko ang tatay mo mula sa probinsya para tumira dito sa malaking bahay. Iyan ay pangalawa lang. Sinabi ko na ang bagay na ito, kay Sir Luis. Naniniwala akong darating siya agad. Ay, Sir Luis, tagal na nating hindi nagkita. Lalong gumagwapo ka. Talaga bang nakipaghiwalay ka? Kay Juan, ang tanga. Opo, Sir Luis. Anak mo ang dinadala ko. Noong iniwan mo ako, buntis na ako, alam mo naman. Ngayon, hindi ka naman magpapabaya, di ba? Hindi. Kaka-birthday lang ng tatay ko, 6 na po na siya. Gusto na niya ng apo, nababaliw na. Sigurado ka bang lalaki yan? Ay, nagpabayad ako para matingnan. Talagang lalaki. Haha. Sayoni, ikaw na ngayon ang dakilang bayani ng pamilya Luis. Aalagaan kita sa hinaharap. Bukas, Villa Uno, may malaking pagtitipon. Maraming VIP ang darating. Isasama kita para makita mo. Ang bait mo, Sir Luis. Hindi tulad ni Juan. Isang maliit na empleyado, hindi kumikita ng pera, at hindi marunong magromansa. Kuya Junjun, magpakatatag. Yan, hindi worth. Salamat sa pag-aliw, Xiao. Oo nga, pa. Babalik muna sa office. Hindi na kita sasamahan. Pa, ano ba yan? Huwag kang mag-alala. Ako ang gaganti para sa'yo. Tama na, pa. Sige na nga, may gagawin pa ako. Malungkot talaga si Kuya Junjun, no? Yung tungkol sa inyo ni Mama, hindi na namin masabi sa kanya. Sa susunod na lang kami maghahanap ng pagkakataon. Xiao, umuwi ka muna. May kailangan akong asikasuhin. Sige, Tito Wang, umuwi ka ng maaga para sa hapunan. May itatanong ako sa'yo. Sir, ano pong kailangan ninyo sa akin? Maupo ka. Bukas, sa Villa Yunding No. 1, maghahanda kayo ng party para sa guro. Totoong desisyon namin ito. Gusto lang naming bigyan kayo ng isang perpektong retirement. Hindi ba si Wanggang yan? Bakit may kasama siyang babaeng nakaupo sa tabi? May iba siyang babae? E di magaling, Wanggang. Kakasal lang kami, tapos ginagawa niya to. Tingnan mo, ilalantad kita. Gago. Bakit hindi mo ako sinabihan ng maaga? Alam namin kung sasabihin namin sa inyo ng maaga. Tiyak na hindi kayo papayag. Tiyak na hindi ako papayag. Pero dahil maraming taon na kayong nagtatago ng inyong pagkatao at nasa punto na kung saan. Alam na namin kung sino talaga kayo. Sir, sinisisi po ba ninyo kami? Kung talagang ayaw ninyo, kakanselahin ko na lang. Hindi naman ako nagagalit. Sa totoo lang, ako ay hindi mahilig sa mga ganitong okasyon. Pero kamakailan, may mga nangyari na nagpapaisip sa akin na hindi na kailangan magtago pa. Itutuloy ang seremonya ng pasasalamat. Sa oras na iyon, dapat ko na kayong ipakilala kay Junqiang. Sa wakas, papayagan na ba ninyo kaming makilala ang aming nakababatang kasamahan? Sa una, ayaw ko siyang sundan ang aking landas. Pero mali pala ako. Simula ngayon, kayong mga nakatatandang kapatid sa pag-aaral, dapat gabayan ninyo ang batang ito.
Masyado siyang inosente. Sir, huwag kayong mag-alala. Kami ay lubos na susuporta. Sa aming junior, gagawin namin siyang mas mahusay pa kaysa sa amin. Ikaw, Wanggang, anong ginagawa mo? Isa kang walang pusong halimaw. Nakikipag-date ka sa ibang babae sa parke. Wala ka bang konsiderasyon kay Yuxi? Sino ka? Mag-ingat ka sa pagsasalita mo. Kung hindi, pagsisisihan mo. Ikaw, sino ka? Alam mo ba? Sino ako? Wala kang pakialam. Kung bastyusin mo pa ang guro ko, magsisi ka. Pamilyar ka sa akin. Estudyante ko lang siya. Hindi tulad ng iniisip mo. Kayo po? Kayo po ba ang pambansang tagapayo ng dakilang siya, si Xiao Hongyu? Ako nga. Nako, nananaginip ba ako? Nakita ko na ang mismong tao. Dati, sa balita ko lang kayo nakikita. Hindi ko akalaing nandito kayo sa harap ko. Hindi na. Medyo hinihingal ako. Sukatin ko na. Wanggang, ano ang sinabi mo? Estudyante mo si Xiao Guoshi? Nagkakamali ka ba? Isa ka lang tagalinis ng kalye. Hindi. Guro ni Xiao Guoshi. Hindi ba siya ang dakilang Shenshi ng Daxia? Paano naging ikaw? Nandito si Xiao Guoshi. Kaya mo pa bang sabihin yan? Isipin mo ang buhay mo. Siya ang guro ko. Iyon ang sinasabi mong, dakilang Shenshi ng Daxia. Mahinhin ang aking guro, kaya huwag mong husgahan ang aking guro, batay sa panlabas na anyo. Wanggang, ikaw. Ikaw talaga? Hongyu, umuwi ka na muna. Ihanda mo ang para sa bukas. Sige po, guro, aalis na po ako. Kung may kailangan, tawagan ninyo ako. Naku, Wanggang. May lihim ka pala. Alam ba ni Yuxi? Ang bagay na ito, sana itago mo muna para sa akin. Sa Yunding No. 1 party sa Makalawa, ipapahayag ko ang aking pagkatao. Sige po, guro. Pero may kondisyon. Anong kondisyon? Pwede po ba akong maging estudyante ninyo? Masunurin po ako. Susundin ko po ang lahat ng sasabihin ninyo. Kung sasilangan po kayo, hindi ako sa kanluran. At yung dati ko pong pagsagot sa inyo, sobrang sorry po talaga. Sige, luluhod na lang ako para humingi ng tawad. Anong ginagawa mo? Kaibigan ka ni Yuxi? Paano naman kita magiging estudyante? Mababago ang pagturingan. Sige, umuwi ka na muna. Mukhang ang anak ni Wang ay katulad niya. Pareho silang mabait. Kung ako, hindi ko kayang tiisin ito. Oo nga. Ang mga mababait ba ay laging inaapi? Wanggang, pumayag ka ba o hindi? Tito Wang, paano po kayo nakauwi kasama ni Tita Jiang? Kanina lang kami nagkasalubong sa pintuan. Kaya sabay na kaming umuwi. Nakabili na ba kayo? Handa kami ni Xiao Xiao. Sige, ako na ang magluto. Magpahinga muna kayo. Bakit ikaw, lalaki ka, ang magluluto? Ako na. Ikaw, umupo ka. Kukuha muna ako ng tubig para sa'yo. Shwero, kailan ka naging ganito kasipag? At saka ang bait mo kay Tito Wang. Jose, tikman mo ito. Tingnan mo kung masarap ang luto ko. At ito pa. Tigilan mo na. Ako na. Ana, bakit hindi mo ako nilalagyan ng ulam? Kumain ka rin. Hindi mo gets ang ibig kong sabihin? Anong ibig sabihin? Bakit mo si Jose laging nilalagyan? Bisita si Jose. Kayong mag-ina ay pamilya na. Bisita. Oo nga. Sino ba noong una? Ang pinakaayaw na pumunta si Jose sa bahay mo. Itataboy mo pa siya. Ngayon naging bisita mo na siya. At napaka-welcome mo pa. Dahil hindi ko pa kilala si Jose noon. At hindi ko siya masyadong kilala. Ngayong nakasama ko na siya. Sa tingin ko, si Jose ay isang napakabuting tao. Gaano kabuti? Mas mabuti kaysa sa sinumang lalaki sa mundo. Sigurado ka ba? Si Jose ay isang ordinaryong tao lang. Kahit na honest siya. Pero hindi naman, dapat purihin ng ganito. Basta para sa akin, siya ang pinakamabuti. Sobrang tingin mo sa kanya. Kung gusto mo, hiwalayan ko siya. Para mapunta sa'yo. Sige. Seryoso ka? Wang, hiwalay na tayo. Tapos ikasal na kayo. Tara na. Dala ko ang ID ko.
Nanay, Tita Jiang, matanda na kayo. Ang sutil ninyo. Bakit parang laro ang kasal? Tama na kayo. Hindi ako makikipaghiwalay kay Yuxi. Wang mas bata ako ng 3 taon kay Jiang Yuxi. Isipin mo mabuti. Hindi naman, Tita Jiang. Kaya mo sabihin yan. Di ang nanay mo medyo ayaw din kay Wang? Ibigay mo na sa akin. Tigilan mo yan. Kung ayaw ng nanay ko kay Tito Wang, paano siya mag-aasawa kay Tito Wang? Kahit sa antas, talagang may pagkakaiba. Pero ang nanay ko, hindi kailanman ayaw kay Tito Wang. Hindi kailanman ayaw kay Tito Wang. Jiang, tama na. Si Jiang Yuxi lang ang asawa ko. Ngayon, at sa hinaharap din, hindi na magbabago. Wow, ang romantic ni Tito Wang. Hemp Wang. Parang kailangan mo ring isipin mo ang future mo. Hiwalay na tayo. Natatakot ako na mabigo bukas. Kung malugi ako. Hindi ka mabibigo. At lalaki ako. Ako ang magsisiguro ng future mo. Hindi ikaw ang magsisiguro para sa akin. Ikaw. Yuxi, huwag kang mag-alala. Bukas, ang party sa Yunding Villa No. 1. Ikaw ang siguradong bida. Center of attention ba? Na-offend ko na ang lahat ng negosyante sa Qingzhou, pati na ang pamilya Jiang. Si Zhao Qingyun, Diyos ng kayamanan ng Daxia. Sa oras na yon, tatapakan ako ng lahat. Huwag mag-alala. Si Zhao Qingyun ay disipulo rin ng banal na guro. Kapag naayos mo na ang banal na guro, ang pag-ayos sa kanyang disipulo ay parang ganoon na lang. Huwag kang magbiro, ni hindi ko kayang kumbinsihin. Wala man lang kumpiyansa si Zhao Qingyun. Paano pa kaya maaayos ang banal na guro? Sino ang nakakaalam? Paano kung gusto ka ng banal na guro? Ang ating Yuxi ay talagang maganda. Ang katawan at mukha ay napakaingat, mas fresh pa kaysa sa mga dalaga. Tita Yoxi, huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Nandito pa si Tito Wang. Oo, Xiao Yuxi. Huwag kang magsabi ng kalokohan. Hindi ba gusto mo si Yuxi? Tama na, Xuero. Ang banal na guro ng Daxia ay may mataas na pagkatao. Hindi siya sakim sa babae. Hindi ba siya ang iyong idol? Noong bata ka, sinabi mo na dapat siya ang pakasalan mo. Noong bata pa ako. Ngayon, malapit na akong mag-midlife. Kahit may itsura pa ako, hindi ko pa ba alam ang realidad? Sige, busog na ako. Mag-ayos na at magpahinga. Bukas, kailangan ko pa maagang pumunta sa Cloudtop Villa No. 1. Mr. Wang, kailangan ninyong tulungan ang ating Yuxi na magkaroon ng magandang panalo. Siya ay halos mabaliw sa pag-aalala kamakailan. Huwag kang mag-alala. Gaya ng sinabi mo, bukas si Yuxi ang magiging center of attention. Sa totoo lang, tingnan mo ako. Magkapatid na babae kami ni Yoxi. Pwede kami. Ako na lang ang maghugas ng pinggan. Hindi ako susuko. Juan, natutulog ka sa opisina? Akala mo ba bahay mo ang opisina? Sinisante ka, umalis ka na. Boss, huwag mo akong sibakin. Wala na akong mapuntahan, wala nang usapan. 2 araw akong tumira sa opisina, pero nag-overtime ako araw-araw, hanggang hating gabi. Sa stockroom ako natulog. Kailangan ba akong sibakin? Patakaran ng kumpanya ito. Kung sibakin mo ako, pakibigay na ang sahod ko. Gusto mo ng sahod? Buti nga hindi ka pinabayad sa losses ng kumpanya. 2 gabi lang ako sa stockroom. Ano bang loss ang naidulot ko? Sabi ko meron. Bitawan mo na. Kung hindi, pagsisisihan mo. Anong department mo? Umalis ka na. Tatay, bakit nandito ka rin sa Reyes Group? Ano? Tatay mong nagwawalis kalsada yon? Nakalimutan ko sabihin sa'yo, hindi na ako nagwawalis kalsada. Driver ako ng presidente ng Reyes Group. Tatay, may bagong trabaho ka? Wala akong chance sabihin. Anong yabang mo? Ako ang team leader ng project department. Bitawan mo na. Kung hindi, ikaw na rin ang sasalo. Guard. May umatake sa akin dito. Palayasin nyo na siya. Tigil! Ma'am Zhang. Anong nangyari? Ma'am Zhang. Itong bata, palihim na natulog sa kumpanya kagabi. Gumamit ng resources ng kumpanya. Sinisibak ko siya. Tapos, tatay niyang driver, sasaktan ako. Mang Wang, ganoon ba? Ma'am Zhang. Totoo, natulog ako sa storage room ng kumpanya. Pero dahil gabi-gabi akong nag-overtime. Kanina, gusto ako saktan ng team leader. Kaya pinigilan ng tatay ko. Huwag niyo pong sisihin ng tatay ko. Kung gusto mo akong sibakin mo ako. Huwag mo namang sibakin ang tatay ko. Aalis na ako ngayon. Hindi ko na kukunin ang sahod ko. Bakit hindi mo kukunin ang sahod? Dahil sinabi ng team leader na nasira ko daw ang interes ng kumpanya. Natulog sa storage room? Paano niya nasira ang interes ng kumpanya? Team Leader Liu. At sinabi ko na, sibakin ang sinumang empleyado. Dapat may severance pay. Baliwala sa'yo ang sinasabi ko? Ako. Basta, Ma'am Zhang.
Itong klaseng tao, ginagawang bahay ang kumpanya. Talagang hindi dapat panatilihin. Gusto ko lang namang makatipid ang kumpanya, Ang empleyadong ginagawang bahay ang kumpanya, hindi ba magandang bagay iyon? Anong kalokohan yan? Alam ko na ang tungkol dito. Junxiang, ipakita mo sa akin ang latest project mo. Hindi ko inaasahan na ang West Suburb Project ikaw pala ang gumawa nito. Ngayon, nasa finishing stage na. Kaya pala, gusto kang sibakin. Ito. Dahil kaya, kinukuha ni Team Leader Liu ang credit ni Juncheng. Kinukuha ni Team Leader Liu ang credit ni Juncheng. Ako, hindi ko po iyon iniisip, Ma'am Zhang. Bakit ang pangalan mo ang nasa report ng proyekto at wala si Junxiang? Ako, mali ako, Ma'am Zhang. Sinisibak ka. Si Junxiang ang magiging team leader ng Group 3. Pumunta ka sa finance para kunin ang sahod at severance pay. Salamat po talaga sa inyo, Chairman Zhang. Napakabuti ninyo at makatarungan. Ako, hindi ko talaga alam kung paano kayo pasasalamatan. Kuya Juncheng, huwag mo na siyang tawaging Chairman Zhang. Hindi ako si Chairman Zhang. Ano ba ang pangalan ko? Junxiang, pwede mo akong tawaging tita? Tita. Ako, hindi ko kaya. Paano ko matatawag kang tita? Manong Wang, ikaw na ang magsabi kay Junxiang. Junchang, nag-asawa na uli si tatay. Hindi ka naman tutol, di ba? Ano, tatay, nag-asawa na kayo uli? Ang galing naman. Dati pa kitang pinipilit. Ayaw ninyo talaga. Ngayon, sa wakas naniwala na kayo. Sinong tita ang nagpabago ng isip ninyo? Siya yan. Ang nanay ko. Ang chairman ninyo. Si Chairman Zhang ay nagpakasal kay tatay. Ngayon, stepmother ko na siya. Anak, magsumikap ka naman. Tita, Sakto. Sa Cloud Top Villa, magsisimula na ang party. Sabay na tayo. ang party sa Cloud Top Villa. Tita Zhang, Sasama ka ba sa akin? Pamilya naman tayo. Sama ka, para makakita ka ng mundo. Ang daming matataong tao dito. Hindi ko inakala na tayong mag-ina. Makakita ng mundo dito. Tingnan mo, anak, isa na namang mamahaling kotse. Mukhang ilang milyon ang halaga. Ay, ang maliit nating kotse na halos 100,000 medyo hindi pa sapat. Wala po iyon, Maria. Nag-order na si Mr. Lu ng bagong kotse para sa akin. Kahit hindi ito kasing ganda ng kotse na iyon, pero halos milyon din ang halaga nito. Mabuti pa si Mr. Lu. Hindi tulad ni Juan na iyon, bumili ng lumang kotse at ipinagmamalaki pa. Pagdating ng kotse na binili ni Mr. Lu para sa iyo, ibenta mo na itong kotse. Nakakainis kasi tingnan. Bakit ibebenta? Ibigay kay tatay, hindi ba maganda? Naku! Naku! Ang swerte ng tatay mo! Dahil nagkaroon siya ng anak na tulad mo, isang napakabuting anak na babae. Pero na, pumasok na tayo at tingnan. Sige, sige. Hindi na ako makapaghintay na makita ang sikat na Yunding No. 1 Villa na nagkakahalaga ng 100 milyon. Kung ano ang itsura. Hindi ba ako namamalikmata? Hindi ba iyon sina Pedro at Juan? Paano sila bumaba mula sa mamahaling kotse na iyon? Si tatay ni Pedro ang nagmaneho. Ano ang nangyayari? Baka nagtago sila ng pera. Kaka-divorce lang, bumili agad ng mamahaling kotse. Posible iyon. Si Tatay Pedro, narinig ko dati, naglingkod sa hukbo ng mahigit 20 taon. Baka ang kanyang pensyon ay higit pa sa halaga ng isang bahay. Magtanong na tayo agad. Kung nagtago sila ng pera, kailangan nating bawiin ang pera natin. Pedro, Juan, ano ang nangyayari sa inyo? Maria, nanay, bakit nandito rin kayo? Tumahimik ka. Sino ang nanay mo? Ikaw, Juan, tinatanong kita. Sinabi mong aalis kang walang dala? Nagtago ka ba ng pera? Ako, wala akong. Kahit isang piso na iniwan para sa sarili ko. Bank account, bahay, kotse, lahat binigay kay Xiao Huan. Xiao Huan. Sa mga nakaraang araw, okay ba ang bata sa tiyan mo? Huwag mo akong hawakan. Wala kang iniwan na pera. E yung sasakyan, anong meron? Sasakyan ni mama yan. Walang kinalaman si Tito Wang. Sino ka? Chairman ng Zhang Corporation, Zhang Yuxi. Ikaw pala ang isa sa 3 malaking kumpanya sa Qingzhou, presidente ng Zhang Corporation. Yung kumpanyang pinagtatrabahuhan ni Juncheng, ang boss doon. Bakit kayo magkasama? Tatay ko. Nagpakasal kay Tita Zhang. Chairman Zhang,
Ano po ang nakita ninyo sa matandang iyan? Bakit po kayo nagpakasal sa kanya? Wala na ba kayong nakitang ibang lalaki? Ingatan mo ang iyong pananalita. Ibig kong sabihin, huwag kang magpaloko, huwag kang magkamali. Ako, si Zhang Yuxi, ang pumili ng asawa, sarili kong desisyon ito, walang daya o panloloko. Ma, Xiao Huan. Tatay ko at si Tita Zhang ay taos puso. Tulad ng pagmamahal ko sa iyo. Nitong mga nakaraang araw, marami akong naisip. Ang bata ay hindi dapat mawalan ng ama. Magbalik tayo. Kuya Juncheng, gumising ka. Hindi siya worth it. Ayaw ninyo ba kina Tito Wang at Kuya Juncheng? Ngayon, isa sa kanila nagpakasal kay Mama. Ang isa na-promote sa trabaho. Ang isa ay na-promote sa trabaho. Ngayon, huli na ang lahat para sa inyo. Anong ibig mong sabihin? Hindi mo ba naisip na pinalampas mo ang isang napakabuting tao? Pinalampas mo siya. Nakakatawa ba? Kahit na si Wang Gang, nakapagpakasal siya kay Chairman Zhang. Nakakagulat talaga. Pero ano naman, hindi naman sila mag-ama ang umangat. Kung tutuusin, kumapit lang sila sa isang may kapangyarihan. Yan lang. Gusto mo akong makipagbalikan sa dati. Kulang pa yan. Wala akong ganyang intensyon. Gusto ko lang bigyan ng bata ng isang kumpletong pamilya. Ang tanga. Akala mo ba talaga ang bata sa tiyan ng anak ko ay sa iyo? Anong ibig sabihin? Anong sabi mo? Ang bata sa tiyan. Hindi ba akin? Siyempre hindi sa iyo. Ang bata sa tiyan ng anak ko. Wala itong kinalaman sa iyo. At gusto mo pang maging tatay. Bigyan ng bata ng kumpletong pamilya. Hiwalayan ka na ng anak ko. Hindi ka ginawang lalaking may sungay Malaking magpakailanman. pabor na sa iyo. Xiao Huan, huwag mo akong dayin. Sabihin mo sa akin na ang bata ay akin. Kung hindi, kanino pa? Sabihin mo sa akin. Bitawan mo ako. Ako, lakas ng loob mo na sipin ako, papatayin kita. Ikaw. Ha? Kung mangangahas ka pang saktan ang anak ko, papatayin kita. Bakit biglang? Naging sobrang lakas ng tatay ko? Dati. Wang Juncheng, sasabihin ko sa iyo. Ang bata sa tiyan ko ay kay Mr. Lu. Huwag mo na akong guluhin. Kanya iyan. Anak. Siyempre akin. Akala mo ba, sa berdeng pagong na ito? Masyadong abusado. Paano nangyari? Hindi ba kayo break na? Noong ikinasal ang anak ko sa iyo, buntis na siya sa anak ni Lu Xiao. Ngayon naiintindihan mo na ba? Ha ha ha. Katawa-tawa. Talagang katawa-tawa. Ako si Wang Juncheng, isang katawa-tawang buhay. Kuya Juncheng, huwag kang malungkot. Hindi siya worth it. Ngayon, malinaw na kayo. Wala ka ng burden sa puso. Wala yan anak, tatay na ang bahala. Hindi talaga lalaki. Sa harap ng maraming tao, umiyak sa dibdib ng tatay niya. Nakatawa. Kaya mo pa bang sabihin yan? Wala ka bang konsensya? Ikaw, hindi ba si Chairman Zhang? Nandito ka rin pala. Bakit? Hindi ba ako pwedeng pumunta? Ang lakas ng loob mo ah. Lu Shuai, anong ibig mong sabihin? Anong nangyari? Hindi mo pa ba alam? Mabuti, paalalahanan kita. Ngayon, ang araw ng kamatayan mo. Kamatayan? Lu Xiao? Anong nangyayari? Chairman Zhang, nakagawa ka ng malaking pagkakamali. Liang Xiao Xiao, isipin mo kung saan ililibing ang nanay mo pagkatapos mamatay. Lu Shuai, sabihin mo ng malinaw. Anong nangyari sa nanay ko? Anong ginawa niya? Alam niya mismo. Hay, tay, andito ka. Naku, balae. Naku, ang apo ko. Luis, sigurado ka bang anak ito ng pamilya natin? Kung nagkamali, di kita papatawarin? Oo. Tay, kayo ni Luis, huwag kayong mag-alala. Nagpadana test ako. Ito talaga ang anak ni Luis. Mabuti. Ha ha ha. Ako si Mr. Cruz. Magkakaapo na ako. Ha ha ha. Congrats, Ninong. Congrats, Luis. Ah, saka, Yvette Santos, nandito ka pa? Ang tapang ng loob mo? Baka gusto niyang mamatay. Yvette Santos, kung sasama ka sa akin, baka ako'y makiusap para kang patawarin ng Dragon Warrior. Dragon Warrior? Kevin Reyes, hindi ko alam ang sinasabi mo. Kailan ako nagkasala sa Dragon Warrior? Yvette Santos, yung yellow glaze, nakalimutan mo na ba? Dilaw. Ang yellow glaze ay pag-aari ng Dragon Warrior. Ninakaw mo at ibinigay kay Mr. Cruz. Para sir-on si Mr. Cruz. Ang sama ng intensyon mo. Ano, yung dilaw, kay Hao Zuanlong, ng Dragon Warrior. Yvette, huwag kang mag-alala. Hindi magtatagumpay ang plano mo. Ano ba talaga ang usapan ninyo? Bakit wala akong maintindihan? Anong yellow? Bakit nagkasala ako sa Dragon? Wang, anong nangyari? Yung yellow glaze ay sa Dragon Warrior. Oo, sa kanya talaga.
Narinig mo ba? Inamin na ng matandang ito. Yuri, Ano pa bang masasabi mo? Inamin mo ng kusa. Ang tapang mo. Yuri, sa puntong ito, umamin ka na ng buong tapang. Ibibigay mo ang lahat ng ari-arian ng Santos Group sa amin. Baka kami pa ang makapagmakaawa para sa iyo. Mang Pedro, paano mo nanakaw ang bagay ng Dragon God of War? Talaga bang ayaw mo nang mabuhay? Makinig, naghahanap siya ng scapegoat. Isang matandang nagwawali sa kalye, paano makakapagnakaw ng bagay ng Dragon God of War? Tungkol dito, hindi talaga alam ni Yuri. Pero hindi ko ninakaw ang kanyang bagay. Ang dilaw na porselana ay ibinigay niya sa akin. Ikaw, matandang walang kwenta. Sino ka ba? Ibibigay ba ng Dragon God of War ang napakamahal na bagay na yan? Sa'yo, tingnan mo muna ang sarili mo sa salamin. Mang Pedro, sa ganitong pagkakataon, bakit nagsasabi ka pa ng kalokohan? Sabihin mo na ang totoo, baka may pag-asa pa. Yuri, sa tingin mo? Ako ba ay taong nagmamalaki? Ako. Sa tingin ko, si Tito Pedro ay hindi. Taong nagmamalaki. Mang Pedro, ganon din ang tingin ko. Pero napakalayo ng kwentong ito. Kung naniniwala ka, sapat na iyon. Nasaan ang dilaw kong porselana? Naiwan ko doon noong nakaraan. Noong birthday party. Ibinigay ni Yuri sa'yo, pero hindi mo tinanggap, kaya pakibalik sa akin. Diyos ko, Ninong, akala niya kanya talaga iyon. Gusto pa niyang bawiin? Kung gayon, ibalik na lang sa kanya. Dahil ito ay isang mainit na patatas, ayoko nang hawakan. Huwag, Mr. Reyes. Kapag binigay mo sa kanya ngayon, mamamatay ang lahat. Walang ebidensya. Kahit sabihin sa Dragon God of War. Makakatakas si Yuri sa pagkakataong ito. Makakatakas si Yuri sa pagkakataong ito. Ganoon. Hindi naman siya bobo, ang bagay na yon. Hindi ko talaga ibibigay sa iyo. Kapag dumating si Long Jianshen, ako mismo ang mag-aabot sa kanya. At sasabihin ko ang lahat ng detalye. Akala mo makakalusot ka. Maghanap ng sasalo ng Sisi. Managinip ka, Zhang Yuxi. Ang Zhang Group mo. Ang pamilya. Jiang ninyo. Tapos na. Sobrang excited ko nang makita ang mangyayari. Tara na. Malapit na magsimula ang party. Tara na sa loob muna. Naintindihan ko na ngayon ang Zhang Group pala ay malapit nang matapos. Wang Gang, ang bagong big shot na sinasandalan nyo, wala nang kwenta. Ma, huwag mo na silang pansinin. Tara na sa loob. Lawang? Hindi ba sinabi mong naniniwala ka sa akin? Naniniwala naman ako sa'yo. Pero, ang sitwasyon ngayon, Sige, sama-sama tayo. Sinabi ko na. Ngayon, ikaw ang magiging sentro ng atensyon. Pakiusap, ipakita ang inyong mga imbitasyon. Isang imbitasyon ay pwedeng pumasok ang 2 tao. ako isa lang ang meron kami. Akala ko hindi ka makakakuha ng isa, pero isa lang. 2 lang ang pwedeng pumasok sa inyo. Iwan ang 2 sa labas. Magpalamig kayo sa labas. Ma, kayo na lang ni Tito Wang ang pumasok. Kami ni Kuya Juncheng ay hindi napapasok. Oo, Tay. Huwag kang mag-alala. Kami ni Xiao Xiao ay hindi napapasok. Wang, ano ang gagawin natin? Hindi pwede. Napakahalaga ng araw na ito. Kailangan ko ng 2 bata para sumaksi. Pero isa lang ang invitation ko. Kaya 2 lang ang makakapasok. Jiang Yuxi, may extra pa kami rito. Kung kaya mong lumuhod at humingi ng tawad sa aming lahat, papayagan ko at ibibigay ko sa iyo. Jiang Yuxi, sininong ko ay nagbibigay ng pagkakataon sa iyo para humarap kay Long Jianshen at humingi ng personal na tawad. Wang, anong ginagawa mo? Mukhang nagdesisyon na ang asawa mo para sa iyo. Wang, tigil! Bobo ka. Alam mo ba kung gaano kahalaga ang invitation na ito? Kahit ibenta ka, hindi mo kayang bayaran. Limot ko. May isa pa. Baliw na ang matandang ito. Wala nang lunas. Wang, ito ay si Xuero. Pinaghirapan kong makuha. Bakit mo pinunit? Okay lang kahit pinunit. Hindi kailangan ni Wang. Miss Jiang, anong ibig mong sabihin? Wang, gago ka. Ginugulo mo ba sila? Laruin natin sila. Ikaw, makipaglaro ka sa amin. Ano ka ba? Walang invitation. Hindi ka makapasok sa pinto. Sinasabi mo pa na hindi mo kailangan.
Uuwi lang naman. Bakit kailangan ng invitation? Tara, alis na tayo. Ninong, tingnan mo! Pumasok na nga sila. Walang invitation. Walang makakapasok. Abangan natin na itatapon sila palabas. Hemp. Ninong, mata ko. Malabo na ba ang mata ko? Pumasok sila talaga? Ano ba yan? Pumasok sila kahit walang invitation? Balay? Nagkamali ba kayo? Pumasok sa Yunding No. 1 Villa. Hindi naman kailangan ng invitation para makapasok. Siguro, ito lang ang paliwanag. Hindi alam ng matandang ito kung saan nalaman. Hindi kailangan ng invitation. Kaya pumasok na rin tayo. Huwag na tayong magtagal. Malasayang ang pera ko para sa mga invitation na ito. Bakit nyo kami hinaharang? Pakipakita ang invitation para makapasok. Walang invitation. Bawal pumasok. Ano ang sabi mo? Kailangan ng invitation para pumasok. Yung mga pumasok kanina, paano naman iyon? Bakit hindi sila nagpakita ng invitation at pumasok sila? Niloloko mo ba kami? Hindi nila kailangan ng invitation. Pero kailangan nyo. Bakit sila exempted sa invitation? Kami kailangan. Binayaran ka ba? Lahat ng narito ay taga Qingzhou. Mga importanteng tao. Ang kapal ng mukha mo. Oo. Dapat magbigay ng paliwanag. Kung hindi, hindi ninyo kayang harapin ang resulta. Gusto ninyong manggulo? Dito pa? Walang invitation, alis, isipin. Kung hindi, huwag ninyo kaming sisihin. Kung gayon, kukunin ko na lang ang invitation. Invitation lang ang kinikilala namin, hindi ang tao. Walang invitation, walang makakapasok. Ikaw, Tama na, mga boss. Hindi na kailangan pagawayan ng maliit na bagay. Tandaan ninyo ito. Yuxi, mamaya, ang iyong dating crush ay lilitaw sa upuan na iyon. Huwag kang magsalita ng ganyan. Kasal na ako kay Wang. Kahit anong paraan ang gamitin ninyo, suhulan ng mga bantay. Pagdating ni El Zonshen, ay ang inyong kamatayan. Gusto kong makita. Ano ang kaya ni Long H? Pangahas kayong tawagin si Long Jianshen pangalan. Malapit na kayong mamatay. Maliban kay Jiang Yuxi, huwag ninyong palampasin ang matandang ito. natural. Ang yellow glazed porcelain ni Long Jianshen ay ninakaw at may kinalaman siya rito. Daxia Stop War God, Long Hao Shuan here. Dumating na si Long Jianshen. Patay na kayo. Dakilang mandirigma, Xiao Hanggeyo, narito. Pinakamayamang tao, Chu Qindian, narito. Dakilang manggagamot, Pek Zaidao, narito. Pista ng pasasalamat. Kaming apat ay nagpapasalamat sa pagtuturo ng guro. Nagdaos ng piging na ito. Ipagdiwang ang kanyang marangal na pagreretiro. Mamahinga ng payapa. Susunod. Aanyayahan ng guro. Mag-alay ng tsaa bilang pasasalamat. Teka, Leong Jianshen. Sino ka? Bakit mo ginagambala ang mahalagang sandali? Leong Jianshen, patawad sa aking pagmamadali. Ngunit, sasabihin ko sa iyo. Kung ngayon, sa banal na lugar, may masamang tao na nandito, ano ang gagawin ninyo? Kung may masamang tao na nandito, ako, yung Hao Shuan. Tiyak na lilinisin ng may puwersa. Sila iyon. Ano ang ginawa nila? Leong Jianshen.
Mayroon ba kayong dilaw na glaze na porselana na pambansang regalo? Oo, mayroon. Nasa inyo pa ba ang dilaw na glaze na porselana? Wala na. Kung may nagnakaw nito, ano ang parusa? Ito ay pambansang regalo kung nanakaw. Pagtaksil sa bayan. Ang mga taong ito, sila ang nagnakaw ng inyong dilaw na porselana. Sabi ninyo, ninakaw nila ang dilaw kong porselana. Oo, buti na lang natuklasan namin at nabawi namin para sa inyo. Ngayon, ibinalik na sa tunay na may-ari. Long John Shen. Tungkol sa bagay na ito, kailangan po ninyong bigyan ng mabigat na parusa. Huwag po itong palampasin. Oo, ang tapang ninyong nakawin ang gamit ninyo. Sobra na talaga ito. Long John Shen, sa tingin ko po, baka nagkakamali kayo. Paano po namin kayo magnanakaw? Ang bagay. Ako ang naglabas ng gamit. Lawang, ikaw? Ang tapang mong umamin ng hayagan. Sa puntong ito lang. Sa tingin ko, may pagkalalaki ka pa rin. Ang tatay ni Wang Juncheng, ninakaw pala ang gamit ni Long Shen. Ang lala naman. Ay, buti na lang naputol na namin ang relasyon sa kanila. Kung hindi, baka madamay kaming lahat. Totoo, ako ang naglabas ng gamit. Pero, Sabi mo hindi ito nakaw? Maraming saksi at narito pa si Long John Shen. At magsasabi ka pa ring hindi mo ninakaw? Sa ganitong pagkakataon, May pakinabang pa ba ang pagtanggi? Ang dalawang ito ay magkasabwat na mga walang hiya. Hindi lang sila kanser ng Qingzhou, kundi pati ng Longguo. Ang mga ganitong tao ay dapat alisin. Long John Shen. Ang bagay na ito ay ako lang ang may sala. Walang kinalaman si Wang Gang. Ibibigay ko ang Zhang Group, lahat ng ari-arian ay idodonate, kapalit ng isang pagkakataon. Ano? Ibibigay mo ang buong Zhang Group na ari-arian ay idodonate. Basta po mapatawad ni Long John Shen ang bagay na ito. Gagawin ko ang lahat. Yuxi? Pamilya tayo. Ikaw ang asawa ko. Kung may problema, sabay nating haharapin. Swerte ko sa'yo. Sapat na. Swerte ko sa tadhana. Anong oras na? Naglalandian pa kayo? Kung ibibigay mo lahat ang ari-arian, ikaw, Zhang Yuxi, ay magiging isang ordinaryong babaeng walang pera. Ano naman kung walang pera? Pera lang yan, hindi mahalaga. Hindi mo pa kayang kumatawan sa Jiang Group. Nanay, bakit kayo nandito? Kung hindi dumating. Nasira mo ang pamilya naming Zhang. Long John Shen, ang ginawa ni Zhang Yuxi ay kasuklam-suklam. Imposibleng patawarin. Pero pinalayas ko na siya sa pamilya Zhang. Hindi na siya miyembro ng pamilya Zhang. ang pamilya Jiang at Jiang Group, wala na siyang kinalaman sa lahat. Kaya huwag kayong magalit sa pamilya Jiang. Siya, nasa inyo na ang desisyon. Hahaha, Zhang Yuxi, mukhang wala ka ng aasahan. Si Lola Zhang ang mas nakakaintindi. Pero ang bagay na ito ay talagang hindi gawa ni Yuxi. Naloko na siya ng lalaking ito. Kaya kasabwat lang siya. Sana isaalang-alang ninyo ito. Magaan na parusa para sa kanya. Mali kayong lahat. Hindi ko kailanman sinabi na ninakaw ang aking bagay na ito. Paano naman, kung hindi ninakaw, ang inyong bagay, ay paano napunta sa iba? Ibinigay ko na. Ano? Naibigay nyo na? Oo, naibigay ko na. Kaya hindi ito pagnanakaw. Eh? Kayo, kanino ibinigay? Siyempre, ibinigay ko sa aking guro. Ang guro mo? Ang dakilang guro ng siya? Anong dakilang guro? Bigay lang ng tao. Mapagpakumbaba ang guro ko.
Hindi niya ginamit ang titulong yan. Kung ibinigay nyo sa inyong guro, yung bagay na ito, bakit nasa kanya? Baka siya ang nagnakaw sa guro ni Dragon God? Wang, ano ba talaga ang nangyari? Hindi ka talaga nagnakaw? Siyempre naman. Pero hindi na mahalaga yan. Ang mahalaga ay ang pagitan natin. Yuxi, papakasalan mo ba ako? Anong oras na, sis? Ginagawa mo pa yan? Hindi pa malinaw ang bagay. May gana ka pang mag-propose? Walang hiya ka. Ito ang Cloud Top Villa number 1. Dito siya nag-propose. Baka para magpakitang gilas. Ayaw mo ba? Anong sinasabi mo? Hindi ba't asawa na kita? Ginagawa mo pa yan? Kahit may kasal na tayo, at hindi na tayo bata, kaya gusto ko, ngayon, andito ang maraming tao, gawin na ang seremonya natin. Anong ginagawa niya? Umakyat siya sa entablado. Tumayo na siya roon. Ay, mukhang wala na akong pag-asa. Ano po ang sinasabi nyo, Tita Jiang? Sinasabi ko ang iyong mabuting ina. Nakahanap siya ng isang lalaki na, siyang pinaka-nakakainggit sa buong mundo. Tatay ko po? Hindi mo alam? Ang lalim naman ng pagtatago ng matandang ito. Pati ang sarili niyang anak ay hindi alam. May nakatagong pagkatao ba ang tatay ko? Malalaman mo na. Wang Gang, ang lakas ng loob mo. Nasa stage pa sina Dragon God of War. At nangahas kang umakyat ng basta-basta. Jiang Yuxi, baliw ka na. Jiang Yuxi, baliw ka na. Bumaba ka. Wang, bumaba na tayo. Bakit bababa? Ikaw ang bida ngayon. Ito, ano ba talaga ang nangyayari? Ngayon, saksihan natin ang kanilang pagkakasal. Congrats Guro at Ginang. Sa inyong kasal. Wang, ikaw pala. Oo. Kailangan kong pagbutihin ang sarili para sa iyo. Maraming salamat. Tumayo na kayo. Salamat, Guro at Ginang. Ano? Pa, ang matandang iyon, siya pala ang dakilang guro ng siya. Imposible. Talagang imposible. Hindi ako naniniwala. Ang lalaking nahanap ng pangalawang kapatid ay ganitong klaseng tao. Tayo. Peke lahat ito. Wang Gang. Siya ang dakilang guro ng siya. Naku, may ganyang pagkatao pala siya. 4 na dakilang taong ito. Baka mga artista na inarkila niya. Hindi ako naniniwala sa lahat ng ito. Boss Lu, ilantad mo sila ngayon. Paano naging artista? Kilala na ang itsura ng 4 na ito. Imposibleng magkamali. Sir Luo. Kung siya talaga ang dakilang guro ng Daksha. Ganoon ang ginawa namin sa anak niya. Itong 4, kamukha lang siguro. Anong oras na? Nagpapakatanga ka pa? Tama nga. Sino ka ba? Kilala ba kita? Hindi kita kilala. Sir Wang, yung dati. Kasalanan ko. Dapat mamatay ako. Pero ito'y dahil sa babaeng iyon. Wala akong kinalaman. Biktima rin ako. Jun Cheng, alam kong mali ako. Mahal pa rin kita. Pwede ba tayong magkaayos ulit? Alam kong nasa puso mo pa rin ako. Junxiang, alam kong mali ako. Huwag mong sisihin si Xiao Juan, kasalanan ko lahat. Kayong tatlo, mag-amilya, magkaroon ng maayos na buhay. Babalik na lang ako sa probinsya. Yung bahay, kotse, at iba pa, lahat ay iiwan ko sa inyo. Kuya Jun Cheng, huwag kang magpakatanga. Noong una, paano niyo ako tinrato? Ngayon, nang malaman niyong marangal ang aking ama. Walang hiya kayo, humihingi ng tawad. Huli na. Sinabi na sa akin ni Xiao Xiao ito. Ako si Jiang Xuero, abogado. Nagbubuntis kayo ng anak ng iba. Ang pagpapakasal nyo kay Jun Qiang ay pandaraya. Kaya walang bisa ang kasal. Pangalawa, ang pambayad sa bahay at kotse, hindi naman kayo ang nagbayad. Sa tamang panahon, tutulungan ko si Jun Qiang na makuha ang mga ito. Jun Cheng, ano sa tingin mo? Ganoon na lang. Ano? Wang Jun Cheng, ang lupit mo. Sobra ka na. Paano mo nagawa yan? May nararamdaman din kami. Kailangan mo bang maging ganyan kalupit? Ako ang malupit? Ako ang sobra? Pero kumpara sa ginawa nyo, ang ginawa ko,
Ay awa na lang. Ang gusto ko lang ay makuha ang nararapat sa akin. At saka, ayoko nang makita kayo. Sir Wang, Miss Zhang, mali kami sa bagay na ito. Nagkamali kami ng pag-intindi sa inyo. Oo. Yoxi, pasensya na. Kasalanan nating lahat. Patawarin niyo na po kami sa aming mga pagkakamali. Pakiusap, hayaan niyo na kami. Wala rin kaming alam. Hindi namin alam na si Sir Wang ay ang dakilang tao, kaya nagkamali kami. Akala namin ninakaw ni Sir Wang ang dilaw na seramika. Hindi ba gusto niyong sama-sama akong palayasin? Hindi ba gusto niyong sama-sama akong palayasin? Wala. Ang dami nating taon ng partnership. Kailangan pa ring ipagpatuloy. Hindi namin dapat ginawa ito. Oo. Kailangan ka namin sa Qingzhou. Pero hindi ko na kayo kailangan. Ang nangungunang korporasyon ng Daksha, buong suporta kay Ma'am Yoxi para magtayo ng negosyo. Sisiyasatin ko ang inyong mga kumpanya kung mayroong mga ilegal na gawain sa Qingzhou. Kung mayroon, hindi ko ito papayagan. Umalis na kayo. Yuxi, kasalanan ni nanay. Kailangan mo akong patawarin. Ngayon, ibibigay ko sa iyo ang pamumuno ng pamilya Zhang. Ang Zhang Corporation. Ako mismo ang nagtayo nito. Pag-aari ko ito. Hindi niyo ito makukuha? Chunqiang, umakyat ka at makipagkita sa iyong mga kuya at ate. Sige, Kuya Junkyang. Kumusta po, mga kuya at ate? Kumusta, bunso naming kapatid? Gabayan niyo siya. Masyado siyang mabait. Huwag kayong mag-alala, guro. Sa susunod, aalagaan namin ng mabuti ang bunso naming kapatid. Tara na, Yushi. Saan? Pagkatapos ng kasal, hindi ba dapat magbakasyon? Si,